God, in His grace, has blessed every believer with every spiritual blessing. In Him, we were chosen before the foundation of the world. In Him, we have redemption through His blood. In Him, we have obtained an inheritance. And in Him, we were sealed with the Holy Spirit. God desires to see every believer realize our hope and our inheritance in Christ. That God's children realize the magnitude of Christ's power and glory. This is the kind of church that we should be. A church built on biblical bedrock. Our Sunday sermon series on the book of Ephesians. Tayo po ay nagpapatuloy sa ating series sa Aklat ng Ephesians na ating pinamagatang A Church Built on Biblical Bedrock. At ang ating pong mensahe ngayong hapong ito ay pinamagatan nating Lumakad sa Liwanag at Karunungan. Lumakad sa Liwanag at Karunungan. At titignan po natin ng may detalye ang verses 7 to 17 ng chapter 5 ng Ephesians. Noong huling mensahe natin, nakita na nagpapatuloy ang panawagan ni Apostol Pablo na lumakad o mamuhay ang mga alagad ni Kristo Jesus na ayon sa mataas na pagtawag natin sa Kanya. Ephesians 4:1, ang sinasabi po, maalala po ninyo, I, therefore, a prisoner for the Lord, urge you to walk in a manner worthy of the calling to which you have been called. Ang ibig po sabihin nun ay sapat ang timbang ng ating pamumuhay sa timbang ng ating pagtawag kay Kristo Jesus. Meron pong balangkas na makikita sa mga susunod na mga talata hanggang sa chapter 5. At meron pong malinaw na outline na iniwan sa atin si Apostol Pablo. At makikita natin yung mga sangkap ng outline na yon dahil sila po ay pinangungunahan ng salitang therefore. No, therefore. So halimbawa, yung paglakad ng may pagkakaisa, ang una niyang panawagan sa chapter 4 verse 1. Ang sabi doon, walk in a manner, therefore, walk in a manner worthy of the calling to which you have been called, with all humility and gentleness, with patience, bearing with one another in love, eager to maintain the unity of the Spirit in the bond of peace. Lumakad daw tayo ng may pagkakaisa. May makikita po tayo ulit section sa chapter 4. So nag-umpisa sa verse 17. Sabi sa chapter 4 verse 17, now this I say and testify in the Lord that you must no longer walk as the Gentiles do in the futility of their minds. So yun po yung next section. Nagtatapos po yun sa isang pagtawag sa verse 24, to put on the new self, created after the likeness of God in true righteousness and holiness. Ang susunod pong makikita natin na doon, yung chapter 5 verse 1, kung saan merong pagtawag, hindi lang sa pagkakaisa, hindi lang sa kabanalan, kundi pagtawag sa pag-ibig. Yun po ang ating teksto last time. Ephesians 5 verse 1, therefore, sabi niya muli, be imitators of God as beloved children and walk in love. As Christ loved us and gave Himself up for us, a fragrant offering and sacrifice to God. Ang susunod po na section, yun na pong ating section na pag-aaralan ngayong hapong ito. Sa verse 7 po ng chapter 5, meron po ulit, therefore. Therefore, do not become partners with them. Yun po ang tema, no? And for at one time you were darkness, but now you are light in the Lord. Walk as children of light. Kaya ang pagtawag po na makikita natin, panawagan po makikita natin sa hapong ito ay isang panawagan, lumakad sa liwanag ng kabanalan ng Diyos. Meron pulit isang therefore,
pero isang variation siya ng word. Nasa verse 15 po ng chapter 5. Sabi doon, look carefully then. Pwede niyong i-translate yun po, na look carefully therefore how you walk. Not as unwise, but as wise. So magmula sa isang panawagan ng lumakad tayo sa liwanag, sabi niya dito, lumakad din tayo sa karunungan ng Diyos. So yun po yung sinusundan nating tema, no? That we are to walk worthy, na tayo dapat ay lumakad ng ayon sa mataas na pagtawag sa atin ni Kristo Jesus. Ngayon, dahil pinatawag na tayo ng ating Ama kay Kristo Jesus, na natutunan natin last time, kailangan tayong mamuhay sa pag-ibig. Yun po yung panawagan last time, lumakad sa pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig ng katulad ng pag-ibig ng ating Amang Banal sa atin at pag-ibig sa atin ng Kanyang anak na si Kristo Jesus, na siyang naging dakilang halimbawa sa atin na kung paano dapat umibig ng isang mapagsakripisyong pag-ibig sa ating kapwa. 1 John 3:16, ang wika roon, by this we know love, that He, si Kristo Jesus, laid down His life for us, and we ought to lay down our lives for the brothers. Sa ating pamumuhay ng may pag-ibig ng Ama at pag-ibig ng Anak, kailangan nating tigilan ang kasamaan. Yun po isang natutunan din natin last time. Kung nais nating tiyakin ang ating walang hanggang pamana sa kaharian ng ating Panginoon, isang pamana, isang inheritance sa wika niya na sinigurado na niya. Hindi tayo ang sumigurado dahil sa ating mga gawa, kundi siya ang sumigurado ng ating tiyak na pamana sa langit bilang mga anak ng Diyos, bilang mga beloved children of God who walk in love. Meron siyang sinigurado na pamana sa atin bilang mga tunay na anak niya. Naalala niyo yung sinabi ni Pablo sa chapter 1 ng aklat na ito, verses 13 to 14. Sabi doon, in Him you also, when you heard the word of truth, the gospel of your salvation, and believed in Him. So when you heard and believed, you were sealed with the promised Holy Spirit. Binalot kayo, sinelyado kayo ng pinangakong diwang banal, who is the guarantee, who is the earnest money, who is the unrefundable deposit of our inheritance until we acquire possession of it to the praise of His glory. Kaya tayo nakakatiyak sa ating pamana sa langit sapagkat ito ay para sa Kanyang kalwalhatian. Hindi para sa ating kapanganan lang, kundi para sa Kanyang kalwalhatian. Yan po ang tumatakbo na tema dito sa Ephesians. Starting in chapter 4, kailangan lumakad tayo na ayon sa napakataas na pagtawag sa atin ng Panginoon. Kaya sa ating pag-aaral ngayong hapong ito ang makikita natin. Makikita naman natin ang panawagan ni Apostol Pablo sa mga tunay na mananampalataya kay Jesus na lumakad sa liwanag at karunungan. Yun po makikita natin sa chapter 5, verses 7 to 17. Yan po ang tema. Makikita nyo rin po yung verse na yan, yung pagtawag sa atin bilang children of light sa Matthew 5, 14 to 16. Sa 1 John chapter 1, verses 5 to 7. Titignan po natin yung mga ibang verses na yun mamaya. Ito ay kailangan upang tayo na mga mananampalataya ni Kristo Jesus ay maging halimbawa sa iba ng kabanalan at ng karunungan ng Diyos sa ating paglakad, sa ating pang-araw-araw na buhay, na hiwalay sa paglakad at pamumuhay na nasa kamunduhan ng sanlibutan. Dapat hiwalay, makikitang hiwalay, angat ang ating paglakad sa kabanalan, sa liwanag, sa karunungan ng Diyos. So yun po ang ating tema ngayong hapong ito. Tapos na po ang introduction.
Baka akala nyo, yun na po ang mensahe, no? Hindi ho. Binigyan ko lamang po kayo ng summary, no? Ito po, umpisahan ko na po, no? Verses 7 to 10. Ang unang punto sa ating outline ngayong hapong ito, kung gusto nyo makita yung outline, meron po tayong bulletin actually, printed bulletin, nakalakip po ron ang ating outline. Pag nakita nyo yung English outline, baliktarin nyo lang po yung Tagalog po nasa likod, no? Pwede nyo po akong sundan doon. So ang unang punto, lumakad bilang mga anak ng liwanag. Anak ng liwanag, no? Alam ko, hindi niyo po nakikita po yan sa akin dahil maitim po ako, no? So, parang anak po ako ng dilim, no? Pero ang tawag po dito, mga anak ng liwanag, ang mga anak ng Diyos na kanyang iniligtas na. Dahil nga sa kapahamakan na binanggit sa verse 6, naalala niyo yung verse 6 nung last time. Ang sabi po doon, let no one deceive you with empty words. Tingnan niyo po yung verse 6. For because of these things, yung empty words, yung kasamaan, yung kalaswahan, yung kamunduhan, because of these things, the wrath of God comes upon the sons of disobedience. Hindi po tayo yon, no? Ayon sa verse 1, tayo po ay beloved children of God. Pero yung mga sons of disobedience, sila po ay merong banta ng kahatulan ng Diyos. Dahil nga po sa kapahamakan na binanggit dyan sa verse 6, mayroong mariin na panawagan si Pablo sa mga susunod na talata. Alam nyo, tayo po ay dati rin sons of disobedience. Naalala niyo po yung chapter 2, verse 1. Babanggitin ko lang po. Ang sabi doon, and you were dead in the trespasses and sins in which you once walked. Dito po tayo nanggaling lahat. Dito po nag-uumpisa ang lahat ng tao sa mundo. Following the course of this world, following the prince of the power of the air, the spirit that is now at work in the sons of disobedience. Doon po galing yun. Yun po ang tinutukoy ni Pablo dito sa verse 6. Isang marinang panawagan, therefore, na binigay niya. Sabi niya sa verse 7, therefore, dahil nga sa iyang kapahamakan na yan, dahil hindi kayo dapat kasama dyan, dahil kayo ay iniligtas na ng Diyos, dahil kayo ay inangat na ng Panginoon, do not become partners with them. Sino yung them? Yung mga sons of disobedience. Dati po tayo lahat kasama doon. Yung banda po na yun, sikat na sikat, sons of disobedience. No? Ngayon po, ang banda natin, children of light. Okay? Pasensya na kayo sa paggamit ko ng analogy ng banda, sapagkat may banda po ako nung ako'y bata. No? Banda rito, banda ron. Yun po ang racket namin noon para kami kumita. No? Dahil mahirap lang po kami noon. No? Pero dahil sa kagandahang loob ng Diyos, yung mga sons of disobedience, no, na galing sa banda na yon, ay ngayon sons of light. Tayo po yon. Nanggaling po tayo doon sa kadiliman na dinidescribe ni Pablo dito, ngunit tayo po ay hindi na ganun. So ang sabi niya, hindi dapat maging partners with them, yung sons of disobedience. Yung mga ayon sa verse 1 ay beloved children. Nakuha niyo yung contrast? Sa beloved children, walk in love. Beloved children, walk in light. Hindi dapat maging partner ng mga sons of disobedience. Ang partner dito ay isang malalim na kaugnayan, malapit na kaugnayan, at pakikisama sa mga gumagawa ng kalaswaan at kasamaan. Yun po ang description nito sa verse 3, di ba? Sexual immorality, impurity, covetousness must not even be named among you. So lalo naman na hindi tayo dapat partner. Partner is kasama ka. Nag-i-enjoy ka. Nakikibagay ka. Nakikitawa ka sa green jokes nila. Hindi daw tayo dapat
maging ganong kalalim ang ating kaugnayan sa kanila? Dapat ba tayo'y completely humiwalay, isolation? Hindi po. Paano sila maliligtas? Kaya nga may panawagan sa atin mamaya na evangelistic. Paano maliligtas yung mga yon kung tayo ay mag-isolate? Hindi po isolation ang panawagan, contact without contamination. Nakuha niyo po? Pwede pong makipagkaibigan, pero hindi nakikibagay. Pwede pong nakikihalubilo, pero hindi nakikipartner. Hindi dapat maging partner ng sons of disobedience. So, yun po ang panawagan. Sa 2 Corinthians chapter 6, verses 14 to 18, magiging mas malinaw kung anong ibig ni Pablo sabihin dito. Sabi doon, do not be unequally yoked with unbelievers. Ang image po sa Deuteronomy, yung dalawang hayop, isang ox, saka isang donkey, merong law sa Deuteronomy, na hindi dapat pareho ang pamatok, ang yoke. Yun po ang tinutukoy dito. Do not be unequally yoked. Kasi malaki yung ox, maliit yung donkey, mabilis yung donkey, mabagal yung ox. So, imposible maging partner ang donkey at ang ox. So, yun ang ibig niya sabihin. Do not be unequally yoked with unbelievers, for what partnership has righteousness with lawlessness? Wala po. Or what fellowship has light with darkness? Wala po. What accord has Christ with Belial? Si Satanas. Siyempre, wala po. Or what portion does a believer share with an unbeliever? Ang believer po, ang portion niya nasa langit. Ang unbeliever, dahil ni-reject niya si Kristo Jesus, ang portion niya wala sa langit. Therefore, sabi niya, what agreement has the temple of God with idols? For we are the temple of the living God. 2 Corinthians 6:16. I will make my dwelling among them and walk among them, and I will be their God, and they shall be my people. Sinabi din po yun ni Pablo sa Ephesians chapter 2. We are the temple of the living God. Siya ay nananahan sa ating kalagitnaan. Wala po tayong partnership with the sons of disobedience. Kaya ang sabi sa verse 17 of 2 Corinthians chapter 6, therefore, go out from their midst and be separate from them, says the Lord, and touch no unclean thing. Then I will welcome you, and I will be a father to you, and you shall be sons and daughters to me, says the Lord Almighty. Tayo po ay beloved children, hindi po tayo sons of disobedience, therefore, huwag tayong maging partner. Bakit po? Ano pong dahilan? Pinaliwanag niya sa verse 8. Tignan niyo po yung verse 8 ng Ephesians 5. For at one time, you were darkness, but now, you are light in the Lord. Walk as children of light. Ang lahat ng makasalanan, mga kapatid, ay may pinanggalingan. Ang sabi ng teksto, for at one time. Noong araw, ang isang loose translation. At ang pinanggalingan nating lahat ay, you were darkness. Pansinin po ang pagkakasulat ni Pablo. Napaka-interesting po. Hindi niya po sinabi na you were in darkness, kundi you were darkness. Hindi tayo nasa kadiliman, tayo mismo ang kadiliman. Ang lala, ano po? Ang sinasabi niya dito, hindi tayo biktima ng kadiliman, tayo ay kasabwat sa kadiliman. Binasa ko kanina Ephesians 2:1-3, we were sons of disobedience. Sa Ephesians 4:17, binasa natin kanina, they are darkened, 18 pala, they are darkened in their understanding, alienated from the life of God because of the ignorance that is in them
due to their hardness of heart. Ganun po tayo dati lahat. They have become callous and have given themselves up to sensuality, greedy, to practice every kind of impurity. So sabi niya, but that is not the way you learned Christ. Hindi daw po tayo dapat ganon. Ang sabi niya sa verse 22, you put off your old self. Ephesians chapter 4, verse 22. You put off your old self, which belongs to your former manner of life and is corrupt through deceitful desires, to be renewed in the spirit of your minds, and to put on the new self. So meron po tayong pinanggalingan. We were darkness. Ngunit hindi tayo hinayaan ng Panginoon sa dati nating kalagayan. Kaya mula sa you were darkness, pansinin niyo yung verse 8. Tignan niyo ulit yung verse 8. You were darkness, ano yung kasunod? But now you are light. You were past tense. You are present perfect tense. You are, mula ngayon and going forward. You are light. Hindi lang you are in the light, kundi you are light mismo. Pero paano? Sabi, you are light in the Lord. Hindi niya sinabi, you are in the light, kundi sinabi niya, you are light in the Lord. Tayo ay may kaliwanagan sapagkat nababahiran tayo, nabababaran tayo ng kaliwanagan ng Diyos mismo. So from you were darkness, but now you are light in the Lord. Ang dami kong kasanang gustong basahin na scripture, pero hahaba po. Mahaba na nga ho yata eh. Dahil tayo ay nilagay niya sa liwanag niya, kailangan tayo ay mag-walk as children of light. Walk. Peripateo. Ibig sabihin, mamuhay kayo. Ibig sabihin, ang araw-araw nating paglakad ng pamumuhay. Ang ibig sabihin nun, we must walk in our daily life as children of light. Na kinoment natin last time na dahil tayo ay children of God, we should be imitators of God. Kung paano ginagaya ng mga bata ang kanilang mga magulang, gayon din tayo ng mga anak ng Diyos, anak ng liwanag kay Kristo Jesus, ay dapat ginagaya natin ang liwanag ng Panginoong Diyos. Kaya sabi sa Matthew 5:14-16, sabi ni Kristo Jesus sa Sermon on the Mount, ang sabi niya ay ganito, you are the light of the world. Bigat, no? You are the light of the world. A city set on a hill cannot be hidden. Nor do people light a lamp and put it under a basket, but on a stand. It gives light to all in the house. In the same way, let your light shine before others, so that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven. Maraming mga politiko ginagamit itong verse na to sa kanilang justification ng kanilang PR. Yung pagiging epal. Yan yata ang term na ginagamit natin ngayon. Kasi I am shining so that they might see my good works and give glory to whom? Sa sarili nila. Hindi po ba? E dito, ang objective is to give glory to your Father in heaven. So, tayo po ay required to shine. 1 John chapter 1, verses 5-7. This is the message we have heard from him and proclaimed to you,
that God is light, and in Him is no darkness at all. Ang ibig sabihin po noon, ang Diyos, Ama na makapangyarihan sa lahat, ay siya ring banal, banal, banal. Panginoong Diyos ng mga hukbo, lumalang ng langit at lupa. Ang Panginoong Diyos po, hindi po dinidescribe na love, 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 sabi ni R.C. Sproul. Hindi po siya dinidescribe na grace, grace, grace. Hindi po siya dinidescribe na mercy, mercy, mercy. Pero nung dinescribe ni Isaiah sa Isaiah chapter 6, nung umawit yung mga seraphim sa pagdatal ng Panginoon sa kanyang templo, at kanilang ipinaalam kay Isaiah kung sino ang Diyos, sabi nila, He is holy, holy, holy. Kapag meron pong inulit na 3 beses sa Hebrew language, yun po ay sukdulan. Kaya ang sabi ni John, sa 1 John 1:5, God is light, and in Him there is no darkness at all. Kaya sabi niya, if we say we have fellowship with Him while we walk in darkness, ang ibig sabihin po noon, yung, hindi naman po yung hindi kayo nagkakasala kailanman, hindi po posible yun. Pero kayo ay namubuhay sa isang pattern ng pamumuhay na madi-describe as darkness, as kalaswahan, as kamunduhan, as kasamaan. Kapag ang pattern ng inyong buhay ay ganon. If we say, sabi ni John, yung mga nagpo-profess na sila ay Kristiyano, that we have fellowship with Him while we walk in darkness, yung kanilang walk ay iba sa kanilang say. We lie and do not practice the truth. But, sabi niya, verse 7, 1 John 1:7, if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship with one another. Tas pansinin niyo. And the blood of Jesus, His Son, cleanses us from all sin. Una sa lahat, kung hindi dahil doon sa blood na yon that cleanses us from all sin, we would never be children of light. Nakuha nyo? Dahil nga siya ay namatay at ibinuhos ang kanyang dugo para sa ating kalinisan, katubusan, dahil nga tayo ay tinawag niya sa isang mataas na pagtawag, dapat tayong mamuhay, lumakad ayon sa kanyang liwanag. E paano ba yun, pastor? Buti na lang, may explanation siya sa verse 9. Tignan niyo yung verse 9. Tingnan nyo. Tignan ang verse 9. Mata, verse 9. Ngayon nyo ako, mata, kasi nakasara ang Biblia nyo, no? Kaya hindi nyo makita ang verse 9. O ayan, nandyan ang verse 9. Verse 9. For the fruit of light is found in all that is good and right and true. Sa ibang version, goodness, righteousness, truth. Ang paglakad as children of light ay namumunga ng ganon. For the fruit of light. Ang sabi sa ibang version ng English Bible, specifically in King James, but the fruit of the Spirit. Pero dito, fruit of light. Mas tama po yung fruit of light kasi ang salita pong ginamit sa Grego ay phos. P-H-O-Z. Yung po ang root word ng phosphorus o posporo. Di ba? So ang salita pong ginamit ay phos. Ang translation po ay light. Pero hindi po malayo yung translation na fruit of the Spirit. Sapagkat kung ang Diyos ng liwanag sa pamamagitan ng kanyang espiritu ay nananahan sa atin, ang bunga ng ating buhay ay espiritu ng liwanag
at Espiritu ng Diyos. Sa Galatians 5:22-23, inilahad niya doon ang lahat ng fruit of the Spirit. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness. Yung goodness nandito din po. Faithfulness, gentleness, self-control. Against such things there is no law. At yung mga bunga na binanggit dito ay katambos ng mga bunga na yon. Sabi, all that is good. Yun yung mahusay na moralidad. Matingkad na moralidad. Excellence in morality. All that is good and right. Yung pagiging matuwid sa mata ng Diyos at sa tao. At pangatlo, all that is good, right, and true. Yung pagiging tapat at makatotohanan. So, hindi namumunga ng kasinungalingan ang mga children of light. Hindi namumunga ng kabaluktutan ang mga children of light. Hindi rin namumunga ng kasamaan ang mga children of light. Ang kanilang bunga ay what is good, what is right, and what is true. So kung tayo'y merong papanigan o papartneran, hindi dapat yung masama, yung baluktot, at yung sinungaling. Dapat yung mabait, matuwid, at makatotohanan. Yan pong ibig sabihin na walk as children of light. So yan ang unang bunga nakikita sa ating buhay. Ito ay bunga lamang ng pananahan ng Espiritu Santo. Hindi natin kaya to in and of ourselves. Ito ay pinalalabas sa atin ang buhay ng Diyos mismo sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu na nananahan sa atin. Pero merong isa pang tanda ng lumalakad sa liwanag. Ano yun? Verse 10. Tingnan po natin yung verse 10. And try to discern what is pleasing to the Lord. Yun po ang ginagawa ng isang children of light. Palagi niyang hinahanap, dinidiscern, inuunawa, inaalam, tinututunan kung ano ang pleasing sa Panginoon. Kung ano ang ayon sa Kanyang kagustuhan. Kung ano ang ayon sa Kanyang kalooban. 1 Thessalonians 4:1. Ang sabi ni Pablo doon, finally then, brothers, we ask and urge you in the Lord Jesus that as you receive from us how you ought to walk or how you ought to live, and to please God, just as you are doing, that you do so more and more. Ganyan po ang mga children of light, they live to please God. Hindi yung sarili, kundi to please God. Colossians 1:10, so as to walk in a manner worthy of the Lord. Ano yun? Fully pleasing to Him. Ano ibig sabihin nun? Bearing fruit in every good work and increasing in the knowledge of God. Being strengthened with all power according to His glorious might, for all endurance with patience and with joy. Giving thanks to the Father who's qualified you to share in the inheritance of the saints in light. Pareho na sinasabi sa Ephesians. 2 Corinthians 5:9. So whether we are at home or away, we make it our aim to please Him. Ganyan po ang isang tanda ng isang lumalakad sa liwanag. Ang ating pong dinidiscern, ang ating inaalam, ang ating hinahanap ay kung ano ang pleasing sa Panginoon. Hindi lang po yung pleasing sa ating sarili. Romans 12:1-2. I appeal to you, therefore, brothers,
dahil sa kaligtasan na binigay ng Diyos sa atin, dahil sa kagandahan ng Kanyang Espiritu sa ating buhay. I appeal to you therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. Sabi ni Pablo, habang sumusunod tayo sa kagustuhan ng Diyos, tayo ay nagkakaroon ng desire na hanapin ang kagustuhan ng Diyos, at tayo ay magkakaroon ng kapangyarihan na sundin, gawin ang kagustuhan ng Diyos. Yun po ang lumalakad sa liwanag. Bilang mga anak ng banal na Diyos na nabubuhay sa walang hanggang liwanag, kailangan nating mamuhay ng kakaiba sa kadiliman ng sanlibutan. Laging ayon sa kalooban, laging ayon sa kagustuhan ng ating Amang nasa langit. So una, lumakad bilang mga anak ng liwanag. Naku, una pala yung. Ilan ba ang point mo, Pastor? 4 po no? So, sige po, bibilisan natin ng konti. No? Number 2, liwanagan ang mga gawa ng kadiliman. So, lumakad bilang mga anak ng liwanag. Pangalawa, liwanagan naman natin ngayon ang mga gawa ng kadiliman. Ito ang mabigat. Sabi niya sa verse 11, take no part in the unfruitful works of darkness, but instead, expose them. Parang inulit niya yung verse 7, di ba? Therefore, do not be partners with them. Dito, take no part in the unfruitful works of darkness. Kung pinalaya ka na nga naman ng Diyos sa kadiliman, dapat wala na tayong bahagi sa kahit na anong gawain sa kadiliman. Diba? Colossians 3:8-10, but now you must put them all away, sabi ni Pablo. Anger, wrath, malice, slander, and obscene talk from your mouth. Do not lie to one another, seeing that you have put off the old self with its practices, and have put on the new self, which is being renewed in knowledge after the image of its Creator. Sinamarize ni Paul doon yung sinabi niya sa Ephesians 4. So kailangan hindi na tayo bahagi ng kahit na anong gawain ng kadiliman. Kung ang paglakad sa liwanag ay namumunga ng kabutihan, katuwiran, at katotohanan, goodness, righteousness, and truth, ang mga gawain ng kadiliman ay unfruitful. So, yung paglakad sa liwanag may fruit. No? Love, joy, peace, patience, kindness. Galatians 5:22. Goodness, righteousness, truth. May fruit. Yung paglakad naman sa kadiliman ay unfruitful. Romans 6:21, ang sabi ni Pablo doon, but what fruit were you getting at the time from the things of which you are now ashamed? Nung kayo'y sons of disobedience. Anong fruit ba ang nakuha nyo noon? For the end of those things is death. So walang prutas. Walang magandang kahihatnan. Ang panghihikayat ni Pablo dito, but instead, sabi niya, expose them. O ilantad ang mga gawain ng kadiliman. Tignan natin ang Romans 13, verses 12-14. Ganito ang sabi niya doon. The night is far gone. The day is at hand. Yung simbolo po ng night ay itong panahon ng kadiliman na kung saan tayo naroon. Yung simbolo po ng day ay ang pagbabalik ng liwanag ng Diyos sa mundo. The night is far gone, the day is at hand, so then let us cast off the works of darkness and put on the armor of light. Yun po ang sinasabi niya dito. May dahilan po kung bakit kailangan ilantad ang mga gawain ng kadiliman. Tingnan niyo yung verse 12.
For it is shameful even to speak of the things that they do in secret. Natutunan na natin to nung isang linggo na hindi dapat nababanggit man lamang sa ating kalagitnaan ang mga kalaswaan at kasamaan na tinutukoy dito. Di ba sabi sa verse 3, but sexual immorality and all impurity or covetousness must not even be named among you, as is proper among saints. Kaya, ginagawa in secret ang mga gawain ng kadiliman ay dahil ito ay nakakahiyang ibunyag o ilantad sa liwanag. Ganito ang mga gawain na natural sa mga sons of disobedience. Kaya hindi po ba usually yung kalaswahan, yung kasamaan, yung criminality ay ginagawa pag madilim. Itinatago. Bakit? Nakakahiya kasi, mabunyag, malantad. Ngunit, hindi dapat nakikita sa mga beloved children ng ating Diyos hanggang dito. Bakit po kaya masakit ang liwanag sa gumagawa sa dilim? Sabi ng ating Panginoon mismo sa John chapter 3, starting in verse 19. And this is the judgment, sabi niya. Babalikan ko po ng konti, no? Nagumpisa ako sa verse 19. Uurong lang po ako ng ilang verse para makuha niyo yung konteksto ng sinabi ni Jesus. Sabi niya kasi, sa John 3:16, alam niyo po yon, for God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish but have eternal life. Tapos sinabi niya sa verse 17, for God did not send His Son into the world to condemn the world, but in order that the world might be saved through Him. Tapos sinabi niya sa verse 18, sino bang masasave? Whoever believes in Him is not condemned. But whoever does not believe is condemned already. Meron ng judgment. Tayo pong lahat, nung tayo ay makasalanan, nung tayo hindi pa nakakakilala sa Panginoon, meron na po tayong judgment. At yung judgment po na yon, tayo ay mamumuhay walang hanggan na hiwalay sa kanyang liwanag. Because he has not believed in the name of the only Son of God. Tapos sa verse 19, pinaliwanag niya, and this is the judgment. The light has come into the world, si Kristo Jesus. And people loved the light? Hindi po. And people loved the darkness rather than the light, because their works were evil. Gusto nilang itago. For everyone who does wicked things hates the light. Totoo po yun. And does not come to the light lest his works should be exposed. But whoever does what is true comes to the light, that it may be clearly seen that his works have been carried out in God. Yun po ang mga children of light. So, meron po tayong mandate na i-expose sila. At sa kagandaang loob ng Diyos, ginagamit niya tayo ng mga tinawag na niya sa liwanag upang liwanagan naman ang kadiliman na nagkukubli sa kanila. Philippians 2:15, that you may be blameless and innocent, children of God, without blemish, in the midst of a crooked and twisted generation, among whom you shine as lights in the world. And when we shine, alam niyo, kung hindi tayo gagamitin ng Diyos, kung hindi po siya kikilos at hahayaan na lang niya ang makasalanan sa dilim, tiyak na kapahamakan ang kanilang haharapin. Kaya ang tagubilin sa atin ni Pablo, instead, expose them. You shine as lights in the world that is a crooked and wicked generation. Sabi sa verse 13, but when anything is exposed by the light, it becomes visible. Siyempre. For anything that becomes visible is light. Alam niyo, ang makasalanang pamumuhay ay nalalantad ng isang buhay na nasa liwanag. Kaya sabi ng Panginoon sa John 3:21, whoever does what is true comes to the light,
so that it may be clearly seen that His works have been carried out in God. Nakikita po ng mga nasa kadiliman, yung mga hindi pa nakakakilala sa Panginoon, ang buhay na isang nasa liwanag. At nare-recognize nila yan na ito ay works carried out in God. Yun po ang sinasabi ni Jesus. Ang isang buhay na may bunga ng liwanag, yung goodness, yung righteousness, yung truth, na wika sa verse 9, o yung bunga ng pananahan ng Espiritu, yung love, joy, peace, patience, kindness, etc., ay nagsisilbing kahatulan sa iba na nasa kadiliman pa. John 16. Malapit na umalis ang Panginoon, siya ay nasa Last Supper, nagtatagubilin siya sa kanyang mga disciple. Ina-announce niya ang pagdating ng Holy Spirit. Ang sabi niya, and when He comes, yung Holy Spirit, He will convict the world concerning sin and righteousness and judgment. Paano i-convict ng Holy Spirit ang world? Sa pamamagitan nino? Nung mga pinananahanan niya na mga anak ng Diyos. Yung mga disciples po yon nung panahon ni Jesus, at tayo po yon sa ating panahon ngayon. Tayo po, sa ating pamumuhay sa liwanag, yung buhay natin mismo, kung tayo nga ay may bunga ng liwanag, bunga ng Espiritu ng Diyos, ay magiging kahatulan sa mga nasa dilim. Kaya ayaw tayo ng mundo eh. Kaya ayaw kayong makibarkada nung iba niyong dating kabarkada. Hindi na kayo sinasama. Ako po, hindi na po ako tinatawagan, hindi na po ako tinetext. Nung mga kainuman ko dati. Kasi hindi na po ako ganun eh. At tuwing ako'y nasa piling nila, at hinihimo ko sila na gumawa ng mabuti, na sisilbing kahatulan ang aking buhay sa buhay nila. Kaya huwag na lang natin sama si BJ. Kasi born against na yan eh. So hindi na siya cool. Huwag na lang natin siyang isama. O magpaplano tayo ng mga kabaluktutan sa negosyo natin. Pwede ba huwag nyo nang isama sa email si Sir BJ? O kaya si Ma'am ganyan, o si Ma'am Rose, o si Tita ganyan. Huwag na natin isama sa usapan kasi, alam mo naman, Christian yan. Sapagkat kapag tayo na sa piling nila, nakikita nila ang liwanag ng Diyos sa ating buhay at yun ay nagsashine sa kanilang kadiliman. Yun po ang ibig sabihin ni Pablo dito. Instead, expose them. Sa pamamagitan ng ating pamumuhay sa liwanag. Bukod dito, kailangan din nating kumprontahin, sabihan, paalalahanan ang mga patuloy sa kadiliman upang sila ay ituwid at dalhin sa isang nakaliligtas na pagkakilala sa Panginoon. Sabi sa Galatians 6, verses 1 and 2, brothers, if anyone is caught in any transgression, you who are spiritual, kayo na controlled ng Espiritu ng Diyos, kayo na may bunga ng Espiritu ng Diyos, you who are spiritual should restore him in a spirit of gentleness. Keep watch on yourself, lest you too be tempted. Bear one another's burdens. Paalalahanan natin sila. Share natin sila ng gospel. Imbitahin natin sila sa Bible study. Imbitahin natin sila dito sa ating church. So fulfill the law of Christ. Ano yung law na yun? Love one another as I have loved you. Yung po ang ibig sabihin na instead expose them. Sa ating paglakad, isa na lang. James chapter 5. Hindi ko lang mabitawan to. Verse 19 to 20. My brothers, if anyone among you wanders from the truth and someone brings him back, let him know that whoever brings back a sinner from his wandering will save his soul from death and will cover a multitude of sins. So, sa ating paglakad sa liwanag, kapag nagsishine po ang liwanag ng Diyos sa atin at siyang nabibigyan ng kaluwalhatian, hindi po tayo.
nakikita ng ating mga kasama na hindi pa nananalig sa Kanya, ang ating panalangin sana, ang kanilang response ay maging, paano ba ako pwedeng mamuhay ng katulad mo? Bakit ikaw parang wala kang problema? Alam ko naman may problema ka. Pero parang hindi mo iniinda. Bakit ba ikaw, kahit na murah-murahin ka o margabyado ka, hindi ka naganti? Hindi mo sinasabi yung bullet day, I will giant you. Alam niyo po ba yun? Balang araw, maghihiganti ako sa iyo. Hindi daw po tayo ganoon. Bakit kaya? Ano ba ang meron ka na wala kami? Yun. Opportunity po na ipangaral ang gospel ng Panginoon, na tawagin sila na sila ay mag-repent at maniwala kay Kristo Jesus sapagkat yun lang ang solusyon. Kaya sabi, lumakad kayo bilang mga anak ng liwanag, liwanagan ang mga gawa ng kadiliman, para sila ay lumapit sa liwanag ni Kristo. Verse 14 na po tayo. Konti na lang po. Konting tiis na lang po. Sabi sa verse 14, for anything that becomes visible is light. So yung naambunan ng liwanag ng Diyos sa pamagitan ng buhay natin, lalapit na ngayon sila sa inyo. Nagtataka, bakit ba kayo ganyan? Ano bang meron ka na wala kami? Sabi ni Pablo, pag nangyari po yun, sabi niya, therefore it says. Ano yung it? Yung Old Testament. Therefore it says. Therefore the Old Testament says. Therefore the scriptures of the Lord say, awake, O sleeper, and arise from the dead, and Christ will shine on you. Ano po ba yun? Nakakamangha, no? Yun po ay gospel call. Pagtawag na sila ay lumapit sa liwanag. Kasi lumakad na kayo bilang anak ng liwanag. Liwanagan na ang mga gawa ng kadiliman. So datapat, ang resulta dapat doon, lumapit sila sa liwanag ni Kristo Jesus. Yun po ang ating objective sa ating buhay. Mga talatang ito ay hango marahil sa isang himno na siguro pinagtagni-tagni, hinango mula sa mga kasabihan sa Old Testament. Siguro marahil galing sa Isaiah 60 verse 1, arise, shine, for your light has come. Meron po tayong song na ganyan ngayon, di ba? And the glory of the Lord has risen upon you. Baka po dun galing, sabi ng maraming mga komentarista. O di kaya sa Isaiah 26:19, your dead shall live, their bodies shall rise. O di kaya sa Hosea 13:14, I shall ransom them from the power of Sheol, I shall redeem them from death. O death, where are your plagues? O Sheol, where is your sting? Nasa 1 Corinthians 15 po yan. Kinote din po ni Pablo. Compassion is hidden from my eyes. Siguro yung mga kaisipan ng lahat ng Old Testament scriptures na yun, na panawagan na lumapit sa Diyos. Ang sabi niya, manawagan din kayo. Hindi lang sa pamamagitan ng pamumuhay sa liwanag na nakikita ng iba. Yung pamumuhay sa liwanag na yun, nagiging kahatulan sa iba para sila ay lumapit sa inyo at tanungin, ano ba ang diferensya ng buhay mo? Kundi sila ay himukin natin na lumapit sa liwanag ni Kristo Jesus. Arise, O sleeper, and arise from awake, O sleeper. So gisingin ang natutulog. Arise from the dead. Yun, hindi natin kayang gawin yun. Ang gumagawa nun, si God, di ba? Natutunan natin yun sa Ephesians 4. Ang ating Easter Sunday message, di ba? Tayo binuhay na maguli. Natutunan natin yun sa Ephesians 2:4. But God, because of His great mercy, with which He loved us, made us alive in Christ. Yan po ang dinadalangin natin sa ating mga kaibigan na hindi pa nakakakilala sa Kanya. Tayo dapat ay maging mabuting testimonyo sa kanila para ang ating buhay ay maging kahatulan sa buhay nila. Masakit po yun kung minsan nakaka-turn off. Pero kailangan natin sabihan sila na hindi sila maaring manatili sa ganoong pamumuhay
Sila ay tinatawag ng Diyos na tumalikod sa ganong hindi paniniwala sa Kanya at ipanatag ang kanilang kalooban kay Jesus. Yun ang ibig sabihin ng arise from the dead and Christ will shine on you. Sa Malakay 4:2, but for you who fear my name, the Son of Righteousness shall rise with healing in its wings. So maaaring doon po galing lahat yung panawagan ni Pablo na iyon, isang awit, isang himno. Kaya sabi niya sa Romans 13:11-14, besides this, you know the time that the hour has come for you to wake from sleep. So yung mga kaibigan natin na nasa kadiliman pa. For salvation is nearer to us now than when we first believed. Kasi malapit na dumating si Jesus. The night is far gone, the day is at hand, so then let us cast off the works of darkness and put on the armor of light. Let us walk properly as in the daytime, not in orgies and drunkenness, not in sexual immorality and sensuality, not in quarreling and jealousy. But put on the Lord Jesus Christ and make no provision for the flesh to gratify its desires. Huwag na po tayong makibahagi sa works of darkness. Lumakad tayo sa liwanag. Liwanagan natin ang nasa dilim. Palapitin natin kay Kristo ang nangangailangan sa Kanya. Huli sa lahat, hindi ko na po ito mabibigyan ng karampatang paliwanag. Verses 15-17, babasahin ko na lang po. Look carefully then how you walk, not as unwise, but as wise. Ang sabi sa Colossians 4:5, walk in wisdom toward outsiders, making the best use of the time. Sabi sa Proverbs 15:21, folly is a joy to him who lacks sense, but a man who has understanding walks straight ahead. Look carefully then how you walk. Lumakad sa karunungan ng Panginoon. Alamin kung paano dapat tayo lumakad kasi malapit na siyang dumating. Sabi sa verse 16, making the best use of the time because the days are evil. Sa Ephesians 6:13, sasabihin niya later on, therefore take up the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all to stand firm. Yung evil day po na yun ay ngayon. Therefore, do not be foolish, sabi sa verse 17, but understand what the will of the Lord is. Pastor, gusto ko nga pong sundin ang will ng Panginoon, pero parang misteryoso yung will niya eh. Hindi ko alam kung ano ang kalooban ng Panginoon sa akin eh. Talaga ho? Kasi malinaw po sa Biblia kung ano ang kalooban niya. Promise ho. Pexman. Hindi na naiintindihan ng mga bata yun. Pexman, cross my heart. Promise ho, nasa Biblia po. Kalooban niya ang kaligtasan. 1 Timothy 2:3-4. This is good, and it is pleasing in the sight of God our Savior. Ito ang will niya. Who desires all people to be saved and to come to the knowledge of the truth. Kaligtasan po ang will niya. No? Ano pa? Pagpapasakop sa Espiritu, Ephesians 5:18. And do not get drunk with wine, for that is debauchery, but be filled with the Spirit. Ang sabi sa verse 17, therefore do not be foolish, but understand what the will of the Lord is. Anong will niya? Be filled with the Spirit. Ano pa? Pamumuhay ng may kabanalan. 1 Thessalonians 4:3. This is the will of God. Ang linaw, no? For this is the will of God. Ano? Your sanctification. Yung mamuhay kayo ng may kabanalan. Ano pa? Pagpapakumbaba. 1 Peter 2:13. Be subject for the Lord's sake to every human institution, whether it be to the emperor as supreme, or to governors as sent by him to punish those who do evil and to praise those who do good. For this is the will of God, sabi niya.
So kailangan mag-submit tayo. Kahit na ayaw natin yung namumuno. For this is the will of God, that by doing good you should put to silence the ignorance of foolish people. Yun ang will ng Panginoon. Ano pa? Pagdurusa. Will ba ng Panginoon? Oo nga eh. Will, kasama eh. 1 Peter chapter 2, verse 20. For what credit is it if, when you sin and are beaten for it, you endure? Siyempre, wala. Kasi nagkasala ka eh. But if when you do good and suffer for it, you endure, this is a gracious thing in the sight of God. It's the will of God. Sabi ni Paul, they who seek to live holy lives in Christ shall be persecuted. Will ba ng Panginoon yun? Yes. Sabi ni Jesus, John 16:33, in this life, you will have tribulation. Will ba ng Panginoon yun? Yes. So ang will ng Panginoon, mga kapatid, nasa Bible. Hindi nyo kailangan hanapin. Nakuha ko po ito sa MacArthur Study Bible. 1 Thessalonians 5:18. Give thanks in all circumstances. Kahit na malungkot, kahit na natalo, kahit na ano pa, kahit na naguho ang negosyo, nagkaroon ng pandemya, give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Ang hirap, no? Pero ganyan ang paglakad sa liwanag. Ganyan ang magliliwanag sa mga nasa kadiliman. Ganyan ang magpapalapit kay Kristo Jesus doon sa mga nasa kadiliman. Sapagkat tayo ay dapat lumakad sa karunungan. Ang pamumuhay ng nasa liwanag ay mahirap kung hindi tayo aasa sa karunungan na nagmumula sa ating Panginoon. At itong karunungan na ito ay makakamit lamang natin kung tayo ay laging susunod at magpapasakop sa Kanyang kalooban. Lumakad tayo sa kaliwanagan at karunungan ng ating Diyos. Laging ninanais ang Kanyang kaluguran sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, na laging nakaayon sa Kanyang dakila at dalisay na kalooban. Tayo po'y manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa inyong salita sa amin sa araw na ito. Kayo po ang magpuno nito sa aming mga puso't isipan. At kayo po ang magbigay ng lakas sa amin na sumunod. Na kami ay lumakad sa liwanag, liwanagan ng nasa dilim, lumakad sa karunungan, Panginoon. Hindi namin kaya ito, ngunit kayo ay namubuhay sa amin sa pamamagitan ng inyong Espiritu Santo. Kayo po ang magbigay ng kalakasan upang kami ay makakilos ng ganito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.